Hello po mga kababayan, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating followers na viewers po natin, si M. Kono. Yun po ang kanyang, yung po ang kanyang username na kung saan po ay tinatanong niyo sa atin kung ano daw po ang dapat na niyang gawin. Kasi ito pong sulat niya, no? Tanong ko lang po, meron po akong lupa. Tapos po, nagpatayo ng bahay yung girlfriend ng kapatid ko nang hindi nagpaalam sa akin. Ngayon po, pinapalis ko na ayaw po niyang umalis. Ay kailangan daw na bayaran ko sila ng ginastos nila. Ngayon po, kung di ko raw po sila bayaran, gigibain daw nila yung bahay. Pwede ko bang di ipagiba? Alright. So, una muna, the fact na nagpatayo sa inyo ng lupa mo na hindi nagpaalam, so you have the right to eject them. Pwede mo silang palisin. Okay? Ngayon, sa usapin kasi na bahay nila, ganito, alam mo ba na nagpatayo sila ng bahay? Kasi sabi mo kasi, hindi nga sila nagpaalam sa iyo. But later on, nung nalaman mo na nagpatayo sila ng bahay, may ginawa ka ba para alisin ito o pigilan sila? Kung wala ka kasing ginawa, no, maaaring ma-invoke nila na, well, they are considered as a builder in good faith kasi kayong dalawa, you are the landowner in bad faith, sila din builder in bad faith. Pag pinagsama po yan, ang assumption po ng batas is magiging in good faith po kayong dalawa. So, kung in good faith, sila matuturing na builder in good faith. Pag builder in good faith, at meron pong karapatan ang bawat isa sa inyo. Ngayon, kung hindi naman may tuturing na builder in good faith yung nagpatayo ng bahay sa inyong lupa, ay meron po kayong karapatan para po paalisin sila at ipa-demolish, no? At gibain nila yung kanilang bahay na pinatayo. Kasi sila napatayo eh. So they have very right to have this demolished, okay? At their expense, of course. Ngayon, kung sila naman may tuturing na in good faith, okay? Kung ayaw yung bayaran, meron ba silang rights na kung in good faith sila, builder in good faith, meron ba silang karapatan doon sa bahay? Kung may tuturing na builder in good faith sila, yes, meron po to certain extent. Halimbawa, pag ang bahay nila, mas bahalaga pa ang value sa lupa na tinitira ka ng bahay, okay? Meron silang right na bilhin po yung lupa kung saan nakatirik yung bahay. On the other hand naman, kung yung value ng lupa ay mas malaki pa ay kaysa bahay, yan do have the right also na bilhin yung bahay. So, depende po no, kung saan po papasok na senaryo yung pinag-usapan po natin dito. So, kung mas malaki pa ang value ng bahay kaysa lupa, kayo bilang may-ari ng lupa, assuming you are the owner in good faith, then you have the right na, o sige, bayaran ko na lang yung bahay mo. Okay, maging akin na yan. Okay? On the other hand naman, kung may tuturing na builder in bad faith yung kapatid mo at saka yung nagpatayo ng bahay, yung girlfriend niya, eh pwede po ninyong i-eject sila at ipa-demolish yung kanilang bahay. Okay? Ngayon, sabi mo kasi, kung ayaw bayaran, ipapagiba niya na yung bahay. Ngayon, ang ano naman ay, pwede ko bang hindi ipagiba? Ay, nasa iyo po yun. So, mamimili kayo. Nasaan ba dito? Kayo ba ay may tuturing na builder in good faith? Kung builder in good faith, meron po kayong karapatan. Kung naman yung nagpatayo ng bahay ay may tuturing din na, kung kayo ay owner in good faith, meron kayong karapatan. Yung nagpatayo ng bahay, kung may tuturing silang builder in good faith, meron din silang karapatan. Okay? Bawa, nasa nabanggit natin kanina, di ba? Kung builder in good faith sila, yung napatayo ng bahay, that means they have the right na mas mahalaga ang value ng bahay nila, di bilhin nila yung lupa kung saan nakatirik yung bahay nila. Kung sila naman ay may tuturing na builder in bad faith at kayo ay landowner in good faith, you can demand for
for the removal of this house at their expense. Yan po ang inyong karapatan. Ngayon, kung ayaw naman niya ipag-iba. So, I think, pinaka-the best na mag-usap po kayo na magkaroon kayo ng amicable settlement, punta ka doon sa inyong barangay. Kung hindi kayo magkakasundo, you can go to your barangay at yun nga, pag wala pong pag-aayos sa inyong usapin sa barangay, then humingi na po kayo ng certificate to file action sa barangay upang sa ganon ay makapag-file po kayo ng reklamo doon sa korte for forcible entry and with damages. So yun po ang inyong yun po ang inyong mga options na pag-usapan po natin. So I hope nabigyan natin ng kasagutan ang tanong po sa atin ni M. Kono. Yun po ang ginawa niyang username. Ngayon, i-take note na po natin kasi medyo complicated po kasi yung usaping ito, may builder in good faith, may landowner in good faith. Meron ding builder in good faith or bad faith, ganun ding may landowner in bad faith or good faith. So kung alam, so in short, na ang karapatan ng bawat isa ay nakasalalay po kung sila ba, yung may-ari ba, may tuturing na landowner in good faith. At yung nagpatayo ba ng bahay ay may tuturing na builder in bad faith. Pag builder in bad faith, ulitin po natin, wala silang karapatan dun sa lupa. Pwede po silang palisin. And in fact, pwedeng i-demand ng may-ari ng lupa na gibain yung kanilang property na pinatayo at wala pong pananagutan si landowner in good faith. Okay? Pero pag in bad faith, builder in bad faith, yun nga. So, the landowner in good faith can demand the removal of this bahay, this structure, doon sa kanyang lupa. So, dito po ngayon, at ito pong usaping ito ay kung hindi kayo magkakasundo, sa korte na po yan hahantong. At dito sa korte, ay dito ngayon mapapatunayan kung sino bang may tuturing na builder in good faith at yung may-ari ba ng lupa ay maituturing na landowner in good faith or landowner in bad faith. So, depende po yan sa inyong magiging ebidensya ng bawat panig. Okay, ulitin po natin. Kung alam ng may-ari, kasi sabi niya sa sulat, hindi daw nagpaalam. Okay, assuming na hindi nagpaalam. Kung hindi nga nagpaalam sa iyo, but later on, pinayagan ninyo, hindi ninyo, in short, parang kinonsente niyo, nandun na. Okay? Nandun na, maaring magamit po yan na isang palatanda na pumapayag kayo, kaya hindi kayo pumalag. Nagkaroon na siguro kayo ng problema kayo, maaring hindi kayo nakakasundo. So kaya, because of nagkaroon kayo ng ganitong usapin. So, yun po, i-determine po ng korte po yan kung sino ba talaga ang may karapatan po sa inyo. Of course, isa po sa karapatan po ninyo ay kasi kung nakatira diyan sa lupa ninyo, ay bilang may-ari, ay entitled din kayo na mabayaran in the form of rent na bayaran kayo sa upa doon sa lupa ninyo na sa kanilang pagtira. Now, kung wala namang kasulatan, nonetheless, kahit na walang kasulatan, you're still entitled to have the right to demand for rental doon sa lupa na doon sa paggamit nila sa inyong lupa with damages. So, yan po ang inyong karapatan in a nutshell. So, again, ulitin po natin, depende na po yan sa korte kung sino po ang papanigan base po sa inyong mga ebidensya. So, I hope na bigyan natin ng katugunan ang liham po sa atin ng ating taga-subaybay. So, sa kapapasok pa lang, if you have not yet subscribed or followed our channel, if you find our videos interesting and informative, can I ask you, 1 subscribe, 1 like, 1 share upang sa ganun po mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube or ng Facebook at mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-share po natin sa ating kaibigan, kamag-anak, kakilala po natin o mga
mga just acquaintances po natin, no, kapitbahay natin, ang mga pinag-usapan natin dito because for all you know, sila o tayong lahat, no, ay meron ding stake dito at tayo po ay kahit paano, no, ay ma-educate po tayo tungkol sa usapin, no, usapin tungkol sa samut-saring issues ng ating batas na may kinalaman po, no, sa atin bilang isang mamamayan at bilang isang membro ng ating community. So, I hope na bigyan natin ng linaw ang inyong katanungan and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Bye for now. God bless.